huwag kang lalapit. Ihulog mo ang armas mo at sumuko ka agad o babarilin ka namin. Mahulog sa mga kamay ng pinakamahusay na sundalo ng Fire Phoenix Special Forces. Alam kong hindi ako makakatakas ngayon. Pero winasak mo ang aking kampo at pinatay mo ang napakaraming mga kapatid ko sa Thousand Gates. Hindi kita palalampasin ng ganito lang. Tigilan mo yan. Ipagkatiwala mo ang mga armas mo at mabubuhay ka. Susuko ka ba o hindi? Itong aso, ikaw ang nag-alaga nito di ba? Anong gusto mong gawin? Ano ang ibig sabihin nito? Gago. Sumusuko ako. Alam ko ang mga patakaran. Hindi nyo pwedeng patayin ang mga bilanggong digma. Kung hindi, sisirain mo ang natitira mong buhay. Major Woody, Fire Phoenix Special Forces Brigade, maagang na-discharge sa serbisyo dahil sa aksidenteng pagbaril sa isang bilanggo dahil sa misfired na baril. Tigilan niyo yan. Ito ang dote ni Didi. Naisugal mo na ang pondo para sa kasal ni Hawhaw. Ngayon, dote pa ni Didi ang gusto mong nakawin? Tao ka pa ba? Sunod-sunod ang panalo ko ngayon. Huwag mong sirain ang swerte ko. Umalis ka. Wufu, nakikiusap ako sa'yo. Magising ka na. Maging mabuting tao ka naman. Kailangan kong bawiin ang mga natalo ko. Umalis ka sa harap ko. Bumalik ka rito. Didi, nandito ka na. May urgent na aasikasuhin muna si tatay ngayon. Pagbalik ko, lulutuan kita ng masarap ha. Hintayin mo ako. Maghahanda ako ng salo-salo para sa'yo mamaya. Didi, hayaan mo na lang si tatay na lumabas. Sisisiguraduhin kong mananalo ako ng pera pabalik ngayon. Nakikiusap ako sa'yo. Humingi ka ng tawad kay nanay. Hindi lang naman ako ang nagkakamali. Bakit ako pa ang... Humingi ng tawad? Guifen, pasensya na. Hindi ko dapat sinabi sa'yo yon kanina. Ngayon lang kita nakitang nanakit ng tao. Akala mo ba wala nang magtatanggol kay nanay ngayon? Hindi, nawalan lang ako ng ulo sandali. Nawalan ng ulo, muntik mo nang maubos sa sugal ang buong bayad pinsala natin. Hindi na pwedeng ganito na lang tayo. 4 na milyon, ganun na lang nawala. Hindi naman lahat. May natitira pang 80,000. Ikaw, Huwag mo siyang saktan, tatay mo yan. 4 na milyon. Dati komportable at walang problema ang buhay natin. Ngayon, naghihirap na lang tayo. Nagkamali lang ako ng isang pagkakataon. Pasensya na at nabigo ko kayong dalawa. Hindi tama to. Hindi pwedeng maubos ng ganun kabilis ang ganung kalaking pera. Nadaya ka siguro. Tara, samahan mo ako. Hahanapin natin yung gumawa nito. Anak, kailangan tuparin natin ang usapan. Sa sugal, may panalo, may talo. Mali ang ginagawa mo. Sasamahan kita para mabawi natin lahat. Tara, turuan kita ni tatay ang saya-saya nakaka-adik. Sinong kulang ng puhunan dito? Salamat, pero pas muna. Paris na hari. Bumalik si Ginoong Wu, tulad ng pangako, tunay na lalaki na gumagawa ng paraan. Tanda, saan mo naman kinuha ang pera ngayon? Huwag mong sabihing umutang ka online. Hindi importante kung saan galing ang pera.
Basta pumasok yan sa pinto na yan, pagkakataon yan para yumaman. Tama yan. Tara na, bigyan ng pwesto si Ginoong Wu. Tara na. Hindi ako sasali ngayon. Hindi ka sasali, bakit ka nandito? Niloloko mo ba ako? Kung hindi siya sasali, ako na lang. Ipamahagi ang mga baraha. Pasensya na, hindi kami tumatanggap ng mga estranghero dito. Ganito pala. Anak ko siya, kakalabas lang sa serbisyo militar. Nabalita ang malaki ang natalo ko, kaya narito siya para tulungan akong mabawi. Sundalo ka palang babae. Respeto ko. Tigilan ang mga salita, ipamahagi mo na ang baraha. Boss, walang sumusunod. Mabuti. Tunay nga na sundalo, diretsahan at desidido. Kaya ako na mismo ang makikipaglaro sa'yo. Paano mo gusto maglaro? Yung pinakasimple lang. Di mag 3-card poker tayo. Jia Jinhua. Ano ang mga patakaran? Hindi mo nga alam kung paano maglaro ng 3-card poker, nangahas ka pang umupo sa mesa. Napakapuso! Gaya lang ng tatay niya, nandito para mag-aksaya ng pera. Eksakto! Huwag ninyong sabihin yan. Panalo o talo, swerte lang yan. Sino ba ang nakakaalam? Baka naman ang mga baguhan pa ang magka-bonus. Single card, pinakamalaki ang ace, tapos pairs, straights, at flushes. Ano ang pinakamalakas na kamay? Straight flush ang pinakamataas, tulad ng Queen King Ace. Nako, anong ginagawa mo? Hoy, ikaw naman ang taya, magsalita ka. Magsalita tungkol sa ano? Ang ibig sabihin ng magsalita ay kailangan mong maglagay ng pusta. All in? All in ka agad. Magandang kamay siguro yan. Bumubulong, mukhang kinakabahan. Huwag kang magtaya ng malaki sa simula, mabibigla sila. Hindi kami magtaya ng ganun kalaki, kalahati na lang. Kapag nasa mesa na ang pera, hindi na pwedeng bawiin. Oo nga. Hindi naman ganoon kalaki, hindi lang siya marunong tumingin ng baraha. Hindi rin naman masama ang kamay ko. Sayang naman kung ifo-fold. Sige, tatawagan ko na lang. Ituloy. Anong itutuloy? Ang ibig sabihin ng ituloy ay kailangan mong taasan ng taya, na all in ka na nga, wala na kaming perang pantaya. Anong gagawin natin ngayon? Nandito sa card na to ang lahat ng subsidyong militar ko sa mga nakaraang taon. Mga 1.6 milyong piso ang kabuuan. Ipapakita mo na ba ang kamay mo o hindi? Ipapakita ang kamay ko para saan? Ha? Tama na, ako na ang bahala. Tatawagan lang namin ang 800,000 piso at ang natitirang 800,000 piso ay itataya namin sa susunod mong kamay. Baka hindi pwedeng yan. May 1 milyon ako dito, tataas ako. G, Wu, ano ang gagamitin mo para tawagan ang aking taya? Paano kung ito? Sapat na ba ito para tawagan ang iyong taya? Ang apartment na yon sa Splendid Manor, 140 SQM, halagang 1 milyong yuan. Iba ang market value pero bagsak ang merkado ng pabahay ngayon. Idagdag mo ang natitirang 100,000 sa card na yon,
Sapat na ba yun para itaas ang taya mo? Sige, deal. Nababaliw ka ba? Ito na ang huling bahay natin. Kung may mangyaring masama, sa kalsada matutulog ang buong pamilya natin. Mag-ama nga kayo. May lakas ng loob kayong dalawa. Ibigay ko sa'yo yan. Itataya ang bahay, nababaliw na ba sila? Anong klaseng kamay yan para maglaro ng ganito kalaki? Royal Flush nga kaya talaga. Tama. Hindi natin pwedeng matalo ang kamay na ito ngayon. Kung mananalo tayo ng malaki. Mang Wu, bilisan mo at ipakita. Tingnan natin kung gaano kaganda talaga. Oo, ipakita mo na ang baraha mo. Sige. Ipakita ang baraha, ipakita ang baraha. Bilisan mo. Ipapakita ko na yan sa isang saglit. Mabibigla kayo. Mang Wu, tigilan mo na ang suspense. Bilisan mo. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Bilisan mo. Straight flush. Ano sa tingin mo? Sapat na ba yung laki? Malaki ba ito? Malaki, ang laki niyan. Mang Wu, yaman mo na. Nanalo ka ng mahigit 1,000,000 sa isang kamay lang. Ikaw ang manlilibre sa amin mamayang gabi. Walang problema. Ako na ang bahala sa lahat. Huwag kayong aalis. Hotpot mamayang gabi. Tumahimik ka, hindi pa nagpapakita ng baraha ang kabilang panig. Hindi mo naiintindihan, anak. Sa kamay na ganito kaganda, kung matalo tayo ngayon, puputulin ko ang kamay ko at iiwan dito. Hindi na ako lalapit sa mesa ng sugal. Ginoong Wu, walang absoluto. Ang kamay mo talaga karapat dapat putulin. Boss Bai, ang labo naman. Pa-Ozzy, ang galing mo. Usapan ay usapan. Masaya akong tatanggapin ang bahay na ito mula sa'yo. Wala na ang lahat. Ang kotse ko, ang pera ko, at ang kamay ko, walang kwentang babae ka. Pagdating mo pa lang, sinira mo na ang lahat. Ako lang kasi... Ayaw mong matanggap ang pagkatalo, ano? Kung patas ang laro, tatanggapin ko ang pagkatalo kahit mawalan ako ng barya. Pero kung dinaya mo kami, hindi ako papayag na ganito na lang. Tumahimik ka at huwag mo akong pagbintangan. Nalibot ko na ang buong bansa. Nanalo ako sa galing, hindi sa daya. Putang ina mo, ang lakas ng loob mong siraan ako. Hindi ka lalabas ng buhay sa pintuang ito. Ang lakas ng loob mong insultuhin ako, patay ka. Boss Bai, dinaya mo kami. Dinaya niya. Kaya pala ako laging talo. Parehong mandaraya pala ang kasino na ito. Grabe naman yan, ibalik nyo ang pera namin. Bilis, ibalik nyo ang pera namin. Gago, ang lakas ng loob mong lokohin ang pera ko. Tama na ang pagpapanggap. Sawa na ko sa pagtatago nito. Oo, nanloko ako. Anong gagawin mo? Ito ang tawag sa panloloko. Isang sining. Di nyo maiintindihan mga probinsyano. At saka mawawala lang sa inyo yung pera sa demolisyon. Sa huli, ibigay nyo na lang sa bigyan ko kayo ng alwan. Ibalik nyo ang pera namin at humingi ng tawad. O di ka lalabas sa pintong to. Tama ba ang narinig ko? May naghahanap pala ng kamatayan? Neneng, naubos ba ng militar ang utak mo? Didi, kalimutan na ang pera. Umalis na tayo dito. Tingnan mo kung gaano karami sila. Nasa lahat ng sulok. Mga talunan lang. Di nga worth it ang oras ko. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka. Isara ang mga pinto. Boss Bai, pasensya na. Ayaw na namin ng pera. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Bata lang yan, di alam ang ginagawa. Pasensya na talaga. Ginulo nyo ang negosyo ko at ngayon tatakbo kayo? Di pwede! Didi, takbo. Bilisan mo, Didi. Umalis ka na. Mauna ka.
Sige. Umatras kayo, huwag kayong madumihan ng dugo. Di ako magaling sa panloloko sa baraha, pero pagdating sa away, yan ang expertise ko. Kung sinabi mo lang agad, di na sana tayo naglaro ng baraha. Ang yabang mo! Bugbugin niyo yan, huwag kayong magpigil! Tapos na. Wakas na ng pamilya ni Old Wu laban sa napakaraming lalaki. Kahit na may alam na ilang teknik ang anak niyang babae, imposibleng manalo siya. Totoo, eto na ang katapusan nila. Tapos na tayo ngayon. Paano nangyari ito? Buksan ang pinto. Babae lang naman siya, ang bilis na bagsak. Hindi ito pwedeng mangyari. Totoo ba ito? Huwag kayong tumayo dyan. Kunin nyo na ang lahat ng perang niloko nila sa inyo. Pero kunin lang ang sa inyo. Hindi hihigit, hindi kukulang. Ang perang ito ay lahat ng natalo ninyo sa kanilang panloloko. Pwedeng kunin ng lahat ang kanya-kanya, pero huwag kayong kukuha ng higit pa sa inyo. Sino mang sumubok na kumuha ng higit ay magsisisi. Mga kapitbahay tayong lahat dito, kaya payuhan ko kayo. Bawat sugal ay panloloko. Kunin nyo ang pera nyo at umuwi kayo para mamuhay ng maayos. Tigilan nyo na ang mga imposibleng pangarap. Perang ko! Huwag niyong galawin iyan! Perang ko! Huwag galawin ang pera ko! Paano ko ito ipapaliwanag kay Kuya Hu? Mahigit 2 milyong piso na ibalik lahat. Sige na nga. Laban sa kalikasan at hustisya. Gusto mo bang manakit ng sarili mong ama? Natalo mo lahat ng pera. Hindi mo ba nakita na niloloko ka nila? Kung hindi ako umuwi, nasira na ang pamilyang ito dahil sayo. At ang lakas ng loob mong apihin si nanay. Ilang araw lang hindi kita sinisita, nagwawala ka na. Tigilan mo na ako. Hindi lang ako ang nag-aksaya ng pera. Ganon din ang nanay at kapatid mo. Ako lang. Siguro mas marami ng konti ang naaksaya ko kaysa sa kanila. Ano bang nangyayari dito? Sabi ko, tigilan mo na ako. Magsalita ka. Mula nang gibain ang dating kalye namin noong nakaraang taon, bawat pamilya ay nakakuha ng ilang milyon bilang bayad pinsala. Lahat kami ay lumipat na rin sa mga bagong apartment. Pero sa hindi malamang dahilan, nang makuha ng mga tao ang perang iyon, nagbago sila. Ang mga babae ay nagsimulang bumili ng kung ano-anong walang kwentang gamit, mga food supplement, mga bagay na sobrang mahal. Ang mga lalaki naman ay napasok sa pag-inom, pagsusugal, paninigarilyo, pati ang mga bata ay naging pasaway at mayabang. Ilang pamilya ang nawalan ng lahat. Ipinagbili pa nila ang mga bahay na ipinamigay sa kanila. Hindi ko talaga maintindihan. Lahat ng dating kapitbahay namin parang na-hypnotize. Kasama na ako. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kailangan kong magsugal. Hindi ako makapagpigil. Kailangan kong magsugal. Hindi ito tama. Imposibleng mawalan ng ganoong kalaking pera ang mga tao ng ganoon kabilis. May kumokontrol talaga sa lahat ng ito sa likod. Mr. Gu, kumpirmado na namin. Ibinunyag ng babae ang mga pandaraya sa kasino. Ibinawi niya lahat ng pera. Dapat ba muna natin siyang dakpin? Huwag nating hayaang sirain niya ang plano natin.
Hindi na kailangan. Minsan kailangan mong guluhin ng tubig para mahuli ang isda. Pero curious ako, paano niya natalo ng mag-isa ang lahat ng mga siga sa kasino? Natalo niya lahat isa-isa. Ano? Nakakuha na ba tayo ng direktor para sa security department natin? Hindi pa po, sir. Imbestigahan mo para sa akin ang background ng babaeng ito. Ay nako, boss, paparating na siya dito. Sa tingin mo kaya mo siyang talunin? Mahirap sabihin, tingin ko pantay-pantay ang laban. Umalis na tayo ngayon na. Ano yung problema? Ibukas mo lahat ng bintana. Anong gusto niya? Sisiraan ang mga bintana? Ang tapang naman niya! Sandali lang. Anong ginagawa mo? Ibigay mo sa akin. Anong ibibigay? Ibigay mo sa akin. Tigil, huwag kang gagalaw. Huwag kang kikilos. Pwede nating pag-usapan to. Walang dahilan para magkaroon ng karahasan. Matigas ang ulo mo. Hoy, Kasabwat ka ni Boss Bay, 'di ba? Makinig ka, kung may problema ka, sa akin ka lumapit. Huwag mong idamay ang mga kapitbahay ko. Kapag nahuli kitang ginugulo mo sila ulit, wawakasan ko kayong lahat. 1 kilos pa at papatayin kita. Sumakay ka na sa kotse. nakakatuwa. Hindi pa ako nakaranas masaktan sa buong buhay ko. Nasaktan ako ng isang babae. Babae ba yan? Napakalupit niya. Mr. Gu, ayos ka lang ba? Tatawagan ba natin ang pulis para arestuhin siya? Ayos lang ako. Anong susunod nating gagawin? Hahanapin natin si Thunder Tiger. Matagal na siyang nagwawala sa aming resettlement area. Panahon na para maningil. Sinabi mo na nanghina ang kalusugan ni Mama dahil sa mga health supplement na yon sa loob ng ilang taon? Eh bakit hindi mo siya pinigilan? Para naman kaya kong pigilan siya. Sinubukan ko pero ayaw niyang makinig. Wala sa inyo ang marunong magpabawas ng aking pag-aalala. Eh si Kuya? Yang walang kwentang yan. Huwag mo na ikong pag-usapan pa tungkol sa kanya. Sobra na ang kanyang ginagawa. Lagi na lang gumagala kasama ang isang babae na kahina-hinala. Kumakain, umiinom, nagloloko, hindi umuuwi sa gabi. At pag umuwi man, pera lang ang hinihingi. Ngayon, sabi niya gusto raw maging musikero. Kapani-paniwala ba ang kapal ng mukha ng batang yon? Magiging musikero. Mukhang maganda yon, di ba? Hindi mo naiintindihan anak, hindi naman magandang klaseng musika ang gusto niya. Ang kanyang kakaibang galaw, yang nakakatawang estilo ng buhok, ay hindi ko nga maipaliwanag. Ano ba talaga yung kalokohang yan? Makikita mo pag nakita mo siya, maniwala ka sa akin, maiintindihan mo agad. Babe, umakyat ka at kunin mo ang pera kay Mama. Maghihintay ako dito. Sige, baby. Uhaw! Ate, Honey, wag kang magpatumpik-tumpik. Kunin mo na ang pera at umalis na tayo. Naghihintay na ang lahat para mabili natin yung Harman Kardon speaker. hoy tol, bigyan mo ko ng 100,000. Bibili ako ng speaker. 100,000? Anong klaseng speaker ang ganoon kamahal? Imported na speaker yon. Hindi mo maiintindihan kahit ipaliwanag ko. Ibigay mo na lang ang pera. Hindi pwede.
Hala, pera ba yan? Ibigay mo na agad. Ang dami-dami. Hindi naman siguro totoong pera ito, no? Tol, bilisan mo at ibigay mo sa akin. Totoo ba talaga ang lahat ng perang ito? Ate, bakit mo ako hinahampas? Wala kang ginagawang produktibo sa buong araw. Ano ba yung suot mo? Tambay ka na ba ngayon sa kalsada? Ano ba ang akala mo sa ginagawa mo? Dito... Rapper ako. Ano ba yan? Rapper ako. Nag-cram ako sa mga bagay sa huling minuto. Cram ka ng cram. Rapper ako. Freestyle ang ginagawa ko. Tigilan mo na yung poop or kung ano pa man yan. Sige, aalis na ako. At sasabihin ko sa'yo, ayusin mo ang buhok mo bukas. Kapag nakita kitang ganyan ulit ang kalokohang hairstyle na yan, ahit ko yan lahat. Sige. Kuya Hao, sino ba itong babae? Ang bastos at vulgar niya. Ang mga tao sa rap circle natin ay sibilisado at magalang. Ikaw ba yung babaeng nanloloko ng pera ni Wu Hao? Huwag mong gawing masama ang dating. Soulmates kami ni Kuya Hao. Gusto ni Kuya Hao gumastos para sa akin dahil karapat-dapat ako. Hindi katulad mo, isang matandang bruha. Ano ba ang alam mo? At saka, si Kuya Hao lang ang lalaking anak sa pamilyang ito. Lahat ng pera ng pamilya ay mapupunta sa kanya balang araw. Walang pinagkaiba kung ngayon umamaya niya gastusin. Soulmates? Matandang bruha? Gusto mo ng pera? Sige, halika rito at ibibigay ko sa'yo. Ayos, ang tagal mo bago dumigil sa kalokohan. Sino ang nagturo sa'yo na humingi ng pera nang walang hiya? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Ang lakas ng loob mong sampalin ako. Sasampalin kita. Sasampalin kita hanggang gusto ko. Kailangan ko pa bang magkaroon ng dahilan para turuan ka ng leksyon? Ikaw... Patay ka, maghintay ka lang. Pera ko. Huwag mong hawakan ang pera ko. Bilisan mo, sagutin mo ang telepono. Walang makakasagip sa'yo edi hindi na ako magpapigil. Sasabihin ko sa'yo, ang ninong ko ay si Thunder Tiger, hindi mo siya kayang kalabanin. Thunder Tiger parang paper tiger lang. Hindi ko siya kilala. Kilala mo ba siya? Hindi ko siya kilala. Mga ordinaryong tao lang kami. Saan kami makikipagkita sa isang malaking tao tulad niyan? Si Thunder Tiger, Paper Tiger, o kung sino pa man. Hindi namin siya kilala. Matapang ka pang hawakan ako, papahirin ko ng ninong ko ang buong pamilya mo. Babalaan kita. Mag-isang banta ka pa lang. Titiyakin kong hindi ka na muling makakapagsalita habang buhay ka. Magkano ang perang niloko niya sa'yo? Ate, baka dapat hayaan na lang natin ito. Kusa ko siyang binigyan ng pera. Kung galit ka, ako na lang ang suntukin mo para gumaan ang loob mo. 200,000. Bayaran mo. Nagastos ko na lahat. Totoo, nagastos ko talaga lahat, hindi kita niloloko. Wala na talaga. Kahit naubos na, may paraan ako mabawi iyon. ₱80,000 mula sa Liangsin Loan na credit sa account. Ding, ₱60,000 mula sa Kylie Loan na credit sa account. Ding, ₱60,000 mula sa Nushen Loan na credit sa account. Ikaw, paano ka naging ganito kababaw? Hayaan mong linawin ko sa'yo. Kung lalapit ka pa sa kapatid ko, pagbubugbugin kita sa tuwing makikita kita. Bruha ka, hindi ko to palalampasin. Hoy, ulitin mo yon. Sige, sabihin mo ulit sa harap ko. Ang ganda ng kotse, akin na ito. Ate, kotse ko to. Tatay, pwede mo ba siyang pigilan? May tumatawag sa phone ko. May problema ka ba? Wala talagang problema. Halika na, uwi na tayo. Nanay, 3 araw lang tayong hindi nagkita. Paano ka napunta sa ganitong kalubha? Ang tanga ko talaga. Dapat araw-araw akong nasa tabi mo. Xiaoshu,
Salamat sa lahat. Napakabait mong mag-alala, hindi tulad ng dalawa kong anak. Yung isa hindi umuuwi, yung isa naman laging nagmamadali na parang manok na walang ulo. Tay, kailan kayo nagdesisyong magkaroon ng pangatlong anak? Nagsasabi ka na naman ng kalokohan. Si Xiaoshu na ito, siya ang inampon na anak sa Diyos ng nanay mo. Di ba sinabi ko na sa'yo, siya yung ahente ng mga health supplement. Oo, sinabi pa nga ni nanay na gusto kanyang ipakilala sa kanya. Iniisip ko pa lang kung saan ko hahanapin tong lalaking ito. Eto na siya, papasok mismo sa bitag ko. Ate, hindi ko rin siya gusto. Babantayan kita kapag pinagalitan mo siya mamaya. Reward 100 piso. Sige. Ma, sino tong gwapong to? Parang familiar siya. Ito ang aking inaanak si Xiaoshu. Sister Didi, ako si Xiaoshu. Lagi kang pinag-uusapan ni Mama sa akin. Matagal na kitang gustong makilala. Bakit mo ako gustong makilala? Sabi ni Mama, champion ka ng buong hukbo sa martial arts at triple excellent paces setter. Ngayong nakita na kita, totoo nga ang sinasabi nila. Oh, nakita mo? Ang galing magsalita. Marunong talagang magpabilib, ha? Ayos lang, huwag mo akong intindihin. Sige, tuloy mo lang. Ninong, Huwag mo akong tawaging ganyan. Wala akong perang maibibigay sa'yo. Tara, umupo ka. Ma, ito ang bagong produkto ng aming kumpanya. Gumagamit ito ng quantum technology para mag-emit ng nanolight waves. Napakaganda nito para sa iyong energy at blood circulation. Nakiusap at nagmakaawa ako sa maraming tao para makuha ito para sa iyo. Ganito na lang ang kalagayan ng katawan ko ngayon. Wala nang tumatalab sa akin. Kalimutan na lang natin to. Ma, ang tagal kong nakiusap sa kuripot na yon sa kumpanya para makuha to para sa iyo. Kung uuwi akong walang dala, hindi lang ako mapapahiya. Baka mawalan pa ako ng trabaho. Ma, tingnan mo kung gaano ako katapat sa'yo. Di mo naman ako gustong mawalan ng tirahan, di ba? Didi, may pera ka ba? Magkano? Ito ang high-tech na produkto ng kumpanya namin. Ang orihinal na presyo ay 100,000 yuan, pero ngayon 28,000 na lang. Gusto nyo bang magbayad gamit ang card o cash? Wala akong pera. Ma, sa tingin ko may mga hindi pagkakaunawaan si Ate Didi sa akin. Sumpa ko, sulit na sulit ang produktong ito. Didi, Oh. Xiaoshu, di ba? Oh, Tigilan mo na ang nanay ko. Wala na kaming pera. Kahit 5 wala. Ngayong araw natalo sa sugal ng tatay ko ang bahay namin sa labas. Utang na utang din sa online loan ang kuya ko. Simula ngayon wala na kaming pambili ng pagkain. talaga? sige na nga, pasensya na sa abala. May urgent akong aasikasuhin. Aalis na ako. Xiaoshu, hindi ka na ba kakain? Hindi na, salamat. Kayo na lang ang kumain. Sandali. Inaanak ka ng nanay ko, di ba? Dapat ba'y mabait ka sa kanya? Kung ganoon kaganda ang produkto mo gaya ng sinasabi mo, bakit hindi mo bilhin ng 2 kahon para sa iyong ninang? Nakalaan ito para sa susunod kong customer? Bakit ko pa ibibigay sa inyo? Sige, kung ayaw mong ibigay ang mahal mong produkto, bakit hindi mo pautangin ang iyong ninang? Hindi mo naman siguro matitiis na maging palaboy at magutom siya sa kalye, di ba? Uutang ka sa akin? Panaginip lang yan. Sayang ang oras ko sa pakikipag-usap sa inyong mga walang pera. Buisit! Xiaoshu, anong sinabi mo? Xiaoshu, anong sinabi mo? Sabi ko, wala kang pera. Huwag mo nang sayangin ang oras ko. Xiaoshu, sabi mo ituturing mo akong tunay mong ina. Sabi mo, aalagaan mo ako hanggang sa aking kamatayan. Niloloko mo lang pala ako. Tumigil ka na. Libo-libo ang nanay kong katulad mo. Kung hindi dahil sa pera mo sa demolisyon, sa tingin mo ba magtitiis ako rito sa kalokohan mo? Nakakasuka ka. Magpaliwanag ka! Ang dami kong biniling produkto mo. Para lang ba sa wala yun? Basura lahat yon. Gago ka. Tuturuan kitang magpanggap na mabuting anak. Tuturuan kitang magsalita ng pag-aalaga sa kanya. Ipapadala muna kita sa impyerno. Basura ka. Tigil na yang paghampas mo, Day. Pakiusap, Ninang. Tulungan mo ko, iligtas mo ko. Tigilan mo na siya. Didi, tigil na! Ma, nandito na ang katotohanan. Paano mo pa siya pinagtatanggol? May prinsipyo ka ba? Didi, ako. Tumahimik ka. Kapag may nasabi ka pang isa, ako naman ang mananapak sa'yo. Tigilan mo na siya.
lumayo ka na. Umalis ka na. Kapag nagpakita ka ulit dito sa bahay namin, babaliin ko ang mga binti mo. Magluluto na ako ng hapunan. Mag-aaral na ako. Palitan ko na ang lampin ng bagong baby ng nanay mo. Tumigil kayo. Dahil sa inyong mga walang ingat at pag-aaksaya ng pera, simula ngayon, papasanin ninyo ang military training. Military training? Simula ngayon, dapat gumising kayo ng eksakto sa alas 5 ng umaga araw-araw. 10 minuto para mag-ayos tapos magsisimula tayo sa 5K run. 5K run? Gusto mo ba kaming patayin? Pagod na ako, ubus na. Kalimutan mo na ang 5K. Hihingal-hingal na ako pagkatakbo ng ilang daang metro. Si nanay, hindi rin maganda ang kalusugan niya. Hindi niya kakayanin ang ganitong pagpapahirap. Huwag kang mag-alala. Iaayon ko ang training plan sa pisikal na kondisyon ng bawat isa sa inyo. Tandaan nyo ang sinasabi ko. Sa loob ng isang buwan, parang lumulutang kayo sa hangin kapag naglalakad. Pagkatapos, ang mga matatanda papasok sa trabaho at ang mga bata papasok sa eskwela. Wala na akong trabaho, nag-resign na ako. Di, manatili ka na lang sa bahay at magluto ng pagkain. Attention! Mula ngayon, lahat susunod sa mga utos ko. Ang sino mang magtatangkang magpabaya, ang mga nakatatanda, detention, ang mga bata, bugbog. Bakit ako pa ang dapat mabugbog? Okay lang ang bugbog. Okay lang ang bugbog. Simula ngayon, ako na ang bahala sa lahat ng baon sa bahay na ito. Gusto ng dagdag? Mag-ensayo kayo ng mabuti at magpakabait. Ang sino mang maglakas loob na sumuway sa akin, walang makukuha. Wala! Zero! Zilch! Narinig niyo ba ako? Opo. Lakasan niyo. Di ka ba nag-almusal? Oh, Mabuti. Dismissed. Masahihan kita. Anak, napakahusay mong magtrabaho nitong mga nakaraang araw. Uminom ka muna ng tsa. Hindi ako nabibiling ng suhol. Alam mong naninindigan ako sa aking mga prinsipyo. Kung gusto mong dagdagan ang iyong allowance, mag-ehersisyo ka ng higit pa at magkaroon ng mas magandang hilig. Alisin mo na ang lahat ng mga bisyong pangkaraniwan na dati mong ginagawa. Didi, mabuti ito para sa'yo. Hindi ka gaanong nakakuha ng masustansyang pagkain noong nasa hukbo ka. Ngayong nakabalik ka na, siguraduhin nating makakain ka ng mabuti. Hindi ko kailangan ng allowance, gusto ko lang na malusog ka. Hindi mo ba binili ang lahat ng ito kay Xiaoshu? Hindi ganyan. Sige, pero libre naman ang iba dyan? Magkano ba ang nagastos mo sa lahat ng ito? 10,000 piso. Sabihin mo sa akin ang totoo. 100,000 piso. Sabihin mo na. 580,000 piso? Nababaliw na kayong lahat. Lahat kayo. Lubusan na kayong nawawala sa sarili. Mga matatanda man o bata, sobrang kalokohan na ito. Kung nakauwi ako ng 2 araw pa ang nakalipas, nasa kalsada na sana kayo natutulog. Hindi pwede. Hindi ko sila pwedeng palampasin ng ganito. Pipilitin kong isuka nila ang bawat sentimong kinain nila sa atin. Hoy anak, kailangan mong makinig sa akin ngayon. Hindi ka talaga pwedeng pumunta. Hindi mo pwedeng guluhin ang mga taong iyon. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo si Xiao Hao. Oo, ate. Noong nakaraan, na-scam si Tita Wang mula sa kapitbahay, dinala niya ang isang grupo ng mga lalaki para maghiganti. At lahat sila ay napunta sa ospital. Mas malala pa, hindi nila mapatunayan ang kanilang mga pinsala. Wala silang nagawa tungkol doon. Kung gayon talagang pupunta ako. Ang lakas ng loob nilang mangapi ng mga tao dito sa ating Laochang Street. Akala ba nila wala talagang kayang lumaban sa kanila dito? Tara na! Didi, Bilisan mo. Ako,
Kakakita lang ng malaking pera ng tiyo mo sa Southeast Asia. Pag uwi dito, nadali agad. Magkano ba ang ninakaw mo at kailangan mo pang magpasikat ng ganyan? Ano, natatakot ka bang hindi ka mahuli agad? Hindi namin inakala na may ganito kakatinding anak na babae ang pamilyang iyon. Sino ba ang nagsabi sa iyong lokohin ang buong pamilya ng sabay-sabay? Hindi ba't sinabi ko sa iyong paghiwa-hiwalayin ang mga target at daanin mo sila ng paisa-isa? Akala mo ba madali lang ang maglaro ng malaking panloloko? Hindi namin inakalang ganong kadaling lokohin ang pamilyang iyon. Talaga nga, matagal na kaming nanloloko ng mga tao. Karamihan sa mga pamilya ay naging alerto na. Pero sila, tuloy-tuloy lang ang pagbigay ng pera sa atin. Sabihin mo na, magkano na ang nakuha ninyo sa panloloko? Hindi kasama ang 5 milyong ninakaw kanina. Halos 80 milyong yuan na. Halos 10 milyon ang nakuha naming magkakasama ng mga babae. Pero boss, kailangan mong bayaran ako sa 200,000 online loan na kinuha ko. Ikaw naman? Halos 20 milyon ang nakuha ko at wala akong ni pisong nawala sa babaeng yon. Hindi ka nga nawala ng pera pero siguradong binugbog ka ano. Ako lang ang binugbog. Hindi tulad mo, buong grupo mo ang binugbog. Ay wow, parang masaya ang party nyo ha. Ikaw ang bahala sa... Tama na, tigilan nyo na ang pag-aaway. Alam na tayo ng pamilyang Gu, sapat na ang nakuha nating pera. Oras na para umalis dito. Anong kinakatakot natin? Kung magpakita man ang mga goose, isasama natin sila sa pagbagsak natin. Sa huli, Boss Hu, ikaw ang master ng 1,000 Gates Scheme. Walang tatalo sa'yo sa buong mundo. Mga tanga. Ang pinakamahalagang tuntunin ng 1,000 Gates Scheme ay ang makaligtas ng malinis. Nahuli na ang pinsan natin, ang pain natin. Sa tingin mo ba ako na utak ng lahat ay maglalakas loob pang magtagal kasama ang mga kalahating baked na tauhan tulad ninyo? Kanselahin na lang natin ang buong plano na ito. Sige, pwede tayong tumakas. Pero kailangan muna tayong maghiganti bago umalis. Kung hindi, paano na lang tayo makakataas ulit ng muka sa 1,000 Gates? Tama, hindi natin pwedeng tiisin lang ang paghihirap na ito ng walang kapalit. Hindi ko rin pwedeng hayaan na hindi mabayaran ang online loan na yon ng walang dahilan. Katanyagan, kayamanan, gusto natin lahat yan. Bago tayo umalis, lilipulin natin ang buong pamilya nila. Yan ang karapat-dapat sa reputasyon ko bilang Thunder Tiger. Akala mo makakaalis ka? Imposible. Kaya pala kayo ang mga daga sa likod ng lahat. Ginonggu, Palagi kong iniisip kung bakit may mga taong tumatalon sa mga gusali sa resettlement area ng proyekto ko. Kung bakit ang daming pamilyang nalulugi. Lagi nilang sinasabi na masama ang feng shui ng development ko. Yun pala kayong mga manloloko ang target sa kanila. Ginoong Gu, hindi naman kailangan ng masasakit na salita, di ba? Ang 1,000 Gates Scheme ay pamana pa mula sa aming mga ninuno. Paano mo kami matatawag na hamak na mga scammer? Basura pa rin kayo. Ayon sa investigasyon ko, nalibot na ninyo ang mahigit 100 resettlement area at ninakaw ang halos 10 bilyong piso. Ilang maayos na pamilya na ang inyong winasak at pinagdalamhati. Ang langaw sa basag na itlog lang dumadapo. Sila ang mga sakim. Kami, konting tulak lang ang ginawa. Ang ganda naman ng pagkakasabi mo. Ginunggu, tunay na tapang ang kailangan para mag-isa kang pumunta rito ngayon. Bakit hindi tayo umupo at magkasundo? Gusto mong makipagkasundo sa akin? Tama. Ganito ang usapan, Ginunggu Dad, bibigyan kita ng 30% ng kita bilang pampatigil. O kung tawagin ninyo, lagay. Ang kailangan mo lang gawin, magbulag-bulagan. Lagay pa ba ang tawag mo dito? Hindi lang yan, Ginunggu. Maaari pa nga naming iurong ang aming suporta sa mga resettlement community na nasa ilalim ng inyong pamamahala. Pagkatapos, iba naman ang tututukan namin. Yung mga bagong proyekto ng inyong mga karibal. Ano sa tingin mo? Eksakto. Sa ganitong paraan, kayo ang kikita at kayo rin ang mananalo laban sa mga karibal ninyo. Panalo para sa lahat, ano pa ang ayaw mo? Wala talagang respeto sa batas o kahit konting delikadesa ang mga taong katulad ninyo. Sige. Gusto ninyong makipagtulungan? Sige. Una, isauli ninyo ang bawat sentimong ninakaw ninyo sa mga nakaraang taon.
Ayaw pala makipag-areglo ni Ginunggu. Putukan. Mga ahente, sunod! Boss Lay, oras na para sumama ka sa akin sa presinto. Kaya pala naglakas loob si Mr. Gu na mag-isa. May mga sikreto ka pala. Susuko na ako. Sasama na ako sa'yo ngayon din. Ang galing ng Godfather. Walang problema. Godfather, ano na ang gagawin natin ngayon? Ngayong hawak na natin ang miyembro ng pamilya Gu, mas gumaan na ang lahat. Parehong plano pa rin. Isama natin siya sa gulo. Sige, Huwag niyo itong gawin. Hindi. Bumaba ka dyan. Ano bang ginagawa mo? Xiaoyan, magpakabait ka. Kununan kita ng magagandang litrato ngayon. kaya mo ba ito ng isang kamay? Kung hindi, ako na lang. Relax, kontrolado ko to. Hayaan mo si Xiao Shu ang kumuha ng litrato. Pagkatapos kay Xiaoyan, ikaw naman. Ako? Ito. Ang iskandalo sa babae ay chismis lang, pero sa lalaki, yan ang ina ng lahat ng bomba. Kung ipapahamak natin siya, gagawin nating bitag na hindi niya matatakasan. Sige na nga. Kapag nasa amin na ang bidyong ito, mapipilitang sumuko ang pamilya Gu kung pakikinggan nila ang presyo ng kanilang stocks. Ito ang tinatawag kong pagpapakain sa sarili-sarili. Ako ang magwawagi sa kabila ng lahat. Walang kapantay ang husay ng planong ito. Konting pampalasa lang. Mga siraulo kayo, mga halimaw. Sigaw ka ng sigaw. Laban ka ng laban habang lumalaban ka, mas lalo akong nasasabik. Bayaran mo ako. Tulungan mo ako. Bayaran mo ako. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Kaya pala kasabot ka pala nila. Hindi ako. Wala akong kinalaman sa kanila. Pakiusap, tulungan mo ako. Malaki ang ibibigay kong gantimpala sa iyo. Nambubuli ka pala sa likod ng pintuan. Hindi ka dapat iligtas. Ikaw, Ninong, siya iyon. Siya ang nanakit sa amin. Nahulog siya sa bitag natin. Ninong, ipaghiganti mo kami. Tumigil ka. Ikaw ang may kasalanan. Tama lang na bugbugin ka niya. Paulit-ulit ko nang sinasabi sa inyo, maging tapat sa negosyo, maging mabuting tao. Mabait pa nga siya at hindi kayo pinatay. Binibini, humihingi ako ng paumanhin dahil hindi ko napigilan ang mga tauhan ko. Magkano ba ang utang nila sa'yo? 580,000 yuan. Babayaran ko. Babayaran ko. Binibini, tingnan mo, narito na ang lahat ng pera. ingat, niloloko ka niya. Ang galing ng Ninong. Totoo nga ang kasabihan, matanda man ang panday, utak ay sariwa. Ang galing ng ninong. Ninong, ang galing-galing mo. Gusto na gusto kita. Gaga. Mga gago. Ninong, anong gagawin natin sa babaeng to? Hatakin natin to sa kusina at putulin sa piraso. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapaglibang. May tapang tong babaeng to ah. Mamaya dadalhin ko to sa kwarto ko. Kayo, tuloy lang kayo. Huwag. Hinay-hinay lang, babe.
Sisiguraduhin kong magiging pinakamasaya mong araw to. Kayo lahat may turn. Ako, kailan? Isa-isa tayo pagkatapos nating mag-record ng video. Sige. Ngayon alam mo na kung gaano kalupit ang mundo, no day? Ngayon alam mo na kung gaano kalupit ang mundo, ano? Ninong, Ninong! Ninong, Ninong! Ayos ka lang ba? Noong panahon ng pagsasanay ko, nakapasa ako sa mga pagsubok sa pagtutol sa droga na 10 beses na mas mahigpit kaysa dito. Parang larong bata lang ito. At ikaw, wala ka ring kwenta, subukan mo tong suntok. Teka, sandali lang. Mali ang akala mo, Ale. Ako si Gu Haoji, ang CEO ng Goose Group. Narito rin ako para imbestigahan ang mga magnanakaw na ito. Kaya talagang hindi ako kasabwat nila. Makinig. Tinawagan ko ang pulis. Sige, mali pala ako sa'yo. Oo, tulungan mo akong tumayo. Ano ba yan? Saan napunta ang lahat? Bigla silang nawala. Anong kapal ng mukha ng gago na yan para tumakas sa akin? Hindi ko yun papatawarin. Napakatuso at walang awa ng lalaking ito. Hulihin siya agad. Tank. Kung hindi ko sinayang ang oras sa pagtulong sa'yo para tumayo, hindi sana siya nakatakas. Mahina. May 3 pa akong kailangang asikasuhin. Pupunta na ako sa presinto, hindi na ako magtatagal dito. Ano ang hinahawakan-hawakan mo? Kung gusto mong humawak ng tao, umuwi ka at hawakan mo ang nanay mo. O kaya ipadala na kita sa impyerno ngayon din. Tulungan mo ako. Ang sama-sama ng pakiramdam ko. Sagipin mo ako. Pakiusap, tulungan mo ako. Talagang pinainom ka ng gamot. Gwapo ka pala. Ayaw ko nito. Tara na, tutulungan kita. Hindi, ayaw kong manatili dito. Kailangan kong pumunta sa ospital. Ayaw kong nasa gubat na to. Ayaw ko. Sige na, baby. Bakit ka umiiyak? Tigilan mo yan, kawawa ka naman. Ito, pero to para sa'yo, bata. Magaling ka? Akala mo limos to? Si, ang tapang mo, ha? Birhen pa ako, ha? Swerte ka nga. Wala akong pakialam. Ate, pangako, hindi na ako uulit. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng pera. Gutom na ako. Mamamatay na ako sa gutom. Hindi ba't binigyan na kita ng pera? Tapos nagluhod ka pa sa harap ng mga kaklase mo para lang sa isang pirasong karne. Mahalaga ang tuhod ng isang lalaki. Hindi mo ba naiintindihan yun? Napahiya mo ako ng todo.
Ate, yung kaunting perang binigay mo sa akin, talagang kulang na kulang. Ni isang ulam na may karne sa isang linggo, hindi ko magawa. 30 piso sa isang linggo, kulang pa yon? Noong nag-aaral pa ako, 30 piso lang din baon ko. Nakakapag-ipon pa ako ng 5 piso. Presyo yan bago ka pumasok sa hukbo. Ngayon, tumataas na ng 10 beses ang presyo sa kainan. Walang-wala ang 30 piso. Totoo ba yan? Totoo talaga yan. Tingnan mo ang kapatid mo. Lampas 10 kilo ang nawala sa kanya nitong linggo. Hindi siya nagsisinungaling ngayon. Sige na nga, dagdagan ko na lang ang baon mo. Pwede bang idagdag mo muna ang kulang sa linggong ito? Gusto mo bang bayaran ko lahat ng utang ko sa'yo noon? Wag na, hindi na kailangan. Nagsasabi lang ako. Anak, pahinga naman muna si tatay. Masakit na ang mga paa at binti ko. Halos maubos na ang lakas ko. Hindi ko na talaga kaya to. Masakit ang paa mo? Tumalon ka pa sa pader para lang manood ng naglalaro ng baraha. Huwag mong sabihing masakit ang paa mo ngayon. Sumpa ko, hindi ako naglalaro, nanonood lang ako. Bawal din ang manood. Sinabi ko na sa inyo dati, ang ganitong mababang uri ng libangan ay dapat mawala sa ating pamilya. Mula nang ako'y umuwi, mawawala na ang mga masamang bisyong ito sa bahay na ito. Kung alam ko lang na ganito kahirap ang parusang ito, hindi na sana ako sumama kahit paluin mo pa ako. Bakit ko pa kailangan gawin ito sa sarili ko? Wala yan. Narinig ko na sobrang hirap talagang talikuran ng bisyo sa sugal. Sa tingin ko, marami pang ganitong pagkakataon sa hinaharap. Pero huwag kang mag-alala. Marami akong natutunang diskarte sa hukbo. Balak kong gamitin ang bawat isa sa mga yon sa'yo. Ay nako, Sa lakas ng loob ng tatay mo, baka magtagumpay nga ang mga diskarting yan. Baka ngayon talaga ay matigil na siya sa pagsusugal. Tingnan mo, ilang oras na dyan nakatayo ang tatay mo. Bakit hindi mo siya pababain at papagpahingahin? Ma, huwag kang magdahilan para sa kanya ha? At huwag mong isipin na hindi ko alam na palihim kang pumupunta sa tinatawag mong senior project class. Pinoprotektahan ko lang ang dangal mo kaya hindi ako nagsalita. Pumapalit lang ako para kay Tita Xiao. Kung magtatrabaho ako ng buong kalahating buwan, makakakuha ako ng 1 kahon ng itlog. I-block mo ang numero ni Tita Chow mamaya. Huwag mo nang papuntahin ulit sa bahay natin. Kung makapunta pa siya kahit 1 beses, palayasin ko ng tuluyan. Ayos na, matigas ang ulo mo. Hindi na ako pupunta, masaya ka na? ay nako, pagod na ako. Mapa, anong gagawin natin ngayon? Hindi ito training militar. Ginagawan niya tayong parang mga bilanggo ng digma. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Nag-square dancing ako nitong mga nakaraang araw. Tinuruan pa niya ako kung paano magmanman ng mga tao. Sabi niya, kailangan kong i-check ang bawat isang kasayaw ko. Nababaliw na talaga yung babae na yan. Tama, kailangan nating bawiin ang kontrol sa pamilyang ito. Kung hindi na talaga tayo makakapamuhay ng ganito. Para mapahiya siya, kailangan nating hanapin ang kanyang kahinaan. Kahinaan? Sanay na sanay siya sa lahat. Matigas siya parang pako. Hindi may isa siyang kahinaan. Ano? Wala siyang trabaho. Tama ba ako? Kailangan kong maghanap ng paraan para makakuha agad ng trabaho. Ang pagnegosyo ay hindi na pagpipilian. Hindi ako bagay dyan. Ang pagiging bodyguard ay hindi rin pwede. Parang kailangan mo pang alagaan ang personal na buhay ng amo. Eh kung maging security guard? Parang nilaktawan ko ang dekadang pag-ikot-ikot. Parang shortcut na rin. Sige na nga, security guard na lang. Tama. Ano to, paglalaban sa pamilya? Hoy, pinag-isipan namin to. Mali ang ginagawa mo. Anong mali ko? Hinahawakan mo ng sapilitan ang ari-arian ng pamilya. Pinagsisilbihan ka ng buong buo ni nanay at tatay habang nakaasa ka lang sa kanila. At sinusubukan mo pang i-groom ako, ang tinatawag mong rising star, para alagaan ka sa pagtanda mo. Ikaw isang rising star? Ano naman doon? Ako ay isang rising star. Tumahimik ka. Huwag mong hayaang sirain niya ang usapan. Ang punto dito, wala siyang trabaho. Matagal ka nang nakauwi. Nakahanap ka na ba ng trabaho? Naghahanap ako, pero ibang-iba na ang mundo ngayon kumpara noong bago ako sumali sa hukbo. Hindi ko palang nahahanap ang tamang bagay para sa akin, yun lang.
Yan mismo ang problema mo. Hindi ka na bumabata. Hindi ka pwedeng tamad-tamad lang sa bahay at umaasa kay nanay at tatay magpakailanman. Si tatay mo hindi na rin bumabata. Tumanda na ang tatay mo, magre-retiro na ako. Hindi mo naman aasahan na magtatrabaho pa ako ng kung ano-ano para buhayin ka pagkatapos kong magretiro, di ba? Siyempre naman, talagang maghahanap ako ng trabaho. Tama, magpadala ka ng mas maraming resume, lumabas ka ng mas madalas. Huwag kang masyadong mapili, okay pa rin ang trabahong nagbabayad ng 3 o 4,000. Makipagkilala ka sa mas maraming tao, baka sakali makakilala ka pa ng magandang kapartner. Kung wala talagang ibang paraan, pwede naman mag-ambag-ambag ang pamilya. Pwede kang magtayo ng sarili mong negosyo sa labas. Magtayo ng barbecue ng veterano, magbenta ng gatas ng veterano, maglitson ng kamote o kaya naman ng candy na hawthorn, kahit ano pwede. Ngayon ko lang naintindihan. Gusto nyo lang akong alisin sa inyong harapan para makabalik kayo sa mga dating bisyo nyo, di ba? Huwag kang umiwas sa usapan. Sinasabi ko sa'yo. Una, pumayag na kami sa pagsasanay militar mo. Alam naming para sa pamilya yon. Pangalawa, kailangan mong maghanap ng trabaho. Kung hindi, walang makikinig sa'yo. Tama ba? Tama ka. Kailangan ko talagang maghanap ng trabaho. Kung gayon, maghanap ka na. Kapag may trabaho ka na, susundin namin ang mga utos mo nang walang tanong. Kung hindi, hindi ka lang isang hindi karapat-dapat na commander. Sige, maghahanap ako. Sige na. Maghanap ka na. Bakit ka nandito? Nandito ako para mag-alok sa'yo ng posisyon para imbitahin kang magtrabaho sa kumpanya ko. Nais kong ialok sa iyo ang posisyon ng direktor ng seguridad sa aking kumpanya na may taunang sweldo na 5 milyong yuan. Masyado bang mababa yon? Maaari pa kitang bigyan ng ilang performance shares, equity shares. Bilis! Imbitahin na agad ang Diyos ng yaman na ito. Imbitahin na agad si Jigo. Pasok na kayo. Tuloy. Mabuhay, mabuhay. Ang galing ng bisita, napakagaling na bisita. Huwag kayong magpaka-formal. Bisita. Uminom po kayo ng tubig. Oo. Ako, Woody, alam kong ambisyoso ka at mahilig sa kalayaan. Baka hindi ka masyadong interesado sa malaking kumpanya tulad ng akin. Pero kailangan na kailangan kita. Kailangan ko ng isang kasing galing mo para tulungan akong pamahalaan ng kumpanya. Kaya pakiusap, seryosohin mo ang alok na ito. Sige, napag-iisipan ko itong mabuti. Pag-iisipan pa, dali-daliin mo na at sagutin mo siya. Gusto mo pa bang mag-al sa pamilya ngayon? Hindi pa rin kumbinsido? Kumbinsido na, talagang Talagang kumbinsido kumbinsido na kami. Mabuti, tinatanggap ko ang alok mo. Hello, boss? Kumusta, amo? Ikinalulugod kong makipagnegosyo sa iyo. Maaari kang magsimula bukas. Hindi na kita aabalahin pa. Aalis na ako ngayon. Malapit na ang oras ng hapunan. Bakit ka nagmamadaling umalis? Bibili ako ng mga paninda at lulutuan kita ng masarap na pagkain. Simula ngayon, ikaw na ang boss ng aming Didi. Siguradong madalas na tayong magkikita. Angkop ba ito? Pwede kang manatili o umalis. Bakit mo ako tinitingnan? Sige. Sa totoo lang, wala naman akong plano ngayon. Gusto kong matikman ng luto mo, ma'am. May tumatawag. Kumusta? Sir, nandito na po ako sa baba. Marami pong importanteng meeting ang naghihintay sa inyo. Stock salesman lang yon, gustong magbenta sa akin. Nakakainis. Huwag ganyan, bumili ka na. Tumataas ang merkado ngayon, umabot na sa 4,000 puntos. Tuturuan kita kung hindi mo alam. Ang saya-saya. Sige, bibili ako mamaya. Maghuhugas lang ako ng kamay. Huwag kang magmadali.
Sa pamilya namin, si Didi dapat ang unang kumain. Yan ang kinaugalian. Ang gandang kaugalian yan. Napakadisiplinado ng pamamalakad sa pamilya. Tiyak na magiging matino ang mga anak natin sa hinaharap, di ba? Hindi. Ano ba itong pinagsasasabi ko? Kain na tayo. Kumakain gamit ang chopstick. Oo nga pala, Didi. Paano mo sila nahuli? Kumain ng walang imik, matulog ng walang imik. Sige. Nakalason ang alak. Buong gabi akong naghintay para dito. Sa wakas, nahuli ko na kayong lahat. Isang patak lang ng lason na ito, mamamatay ka agad, mamamatay kayong lahat ngayon. Buti na lang may lihim akong baraha. Nakuha ko ang mga financial account ng pamilya Gu. Ang kailangan ko na lang ngayon ay ang iris scan ni Gu Haojie. Makakakuha ako ng 100 bilyon at mawawala ng parang bula. Hoy, anong ginagawa mo? Alam kong hindi ka tumigil sa mga maruming plano mo! Paano ka nabubuhay pa? Ano, kumusta ang pag-arte kong patay? Mapaniwala, di ba? Walang kwenta ang pag-arte mo, alam mo ba yon? Mas magaling pa sana ako, sobra-sobra yung pagbula ng bibig. Dapat konting laway lang, alam mo, parang... Kung hindi maganda ang pag-arte ko, walang kwenta ang pag-inom ko ng dish soap. Bakit kayo nag-aaway? Ako dapat ang tunay na bayani dito. Ang galing ninyo, ma'am. Nahuli ninyo agad na may sumusunod sa inyo. Wala yan. Araw-araw kaming sinasanay ni Didi sa surveillance at counter-surveillance. Paglabas ko pa lang ng pinto, nakita ko na siyang nagtatago. Tsaka lahat ng nasa palengke ay dati kong kapitbahay. Paano ko makakalimutan ang isang estrangherong nagpapalipas-lipas lang? Sino ang mag-aakalang ang isang ordinaryong may bahay ay may ganitong talas ng instinto? Ang galing, ma. Anak, ang plano mong baligtarin ang sitwasyon at akitin ang lobo sa loob ng bahay, ang tunay na nakagawa ng milagro. Didi, tulungan mo ako. Mas malakas siya kaysa sa itsura niya. Sabi ko, Para sa sandaling ito kami nagsanay. Paparating na ako. Bumaba ka sa akin. Lumayo ka. Ano ang gusto mo? Tatay, bakit ka paakyat? Ang tagal kitang sinanay, akalay kaya ko ito. Sino ba ang mag-aakalang ganito kalakas siya? Tatay, maupo ka muna. Napakatuso at walang awa nitong lalaking ito. Ngayon ko lang nalaman ang totoo. Ikaw ang namuno sa pagsalakay sa aming kuta ng Thousand Gates sa Timog Silangang Asya. Ikaw ang pumatay sa aking junior brother, ang escape general, hindi ba? Ngayon, lahat ng 3 disipulo ko ay napabagsak mo. Mag-isa mong winasak ang 100 taong pundasyon ng aming Thousand Gates. Ang galing mo talaga, ang husay mo. Salamat sa papuri. Inagaw mo na ang lahat sa akin, ang junior brother ko, ang mga disipulo ko. Ngayong araw na ito, papanagutin kitang mawalan ka rin ng kapatid. Hayaan kitang lasapin ang paghihirap na mas masahol pa sa kamatayan. Ate, tulungan mo ako, ayokong mamatay. Anong kinakatakot mo? Kung mapugot ang ulo mo, parang peklat lang yan na kasing laki ng mangkok. Tiisin mo. Ganto ka kawalang awa? Woody, tunay ba akong kapatid mo? Sobra ka na. Tumayo ka! tumayo ka. Haoji. Haoji?
Howji, madali ko sanang maiwasan ang kutsilyong iyon. Bakit mo pinag-interesan? Tanga, bobo ka ba? Natakot ako na masaktan ka, hindi na ako nagdalawang isip. Hindi mo naman ako gaanong kilala? Bakit mo ipinagtatanggol ako sa kutsilyo? Didi, parang mamamatay na ako. May kailangan akong sabihin. Mahal kita. Mula ng unang pagkakataon na makita kita, nahulog na ako sa iyo. Ang espesyal mo, tuwing nakikita kita, bumibilis ang tibok ng puso ko. Bumibilis ang tibok ng puso? Parang natatakot ka ng todo, ano? Pwede bang huminto ang pagbilis ng tibok ng puso? Well, espesyal ang anak ko. Walang katulad, sigurado ako. Sa wakas, nakapag-asawa na ang anak ko, ang laking ginhawa. Namamatay na ako rito. Bakit kayong lahat ay natatawa? Huwag kang mag-alala, hindi ka mamamatay. Hindi mo ba naalala ang isinilid ko sa bulsa mo bago ang hapunan? Bilisan mo, tingnan mo si Leilahu. Huwag mo siyang hayaang mawala. Huwag kang mag-alala, loko-loko lang, kahihiyan niya. Yung suntok na inabot niya, hindi siya magigising ng 3 araw. Tara na. Sumama ka sa akin. Kwentuhan mo pa ako kung paano mo ako nagustuhan. Ang daming tao rito. Anong ginagawa mo? Anong ikinahihiya mo? Magsaya ka na lang. Tulungan ninyo ako.